Opo, brother. Meron po akong tatlong katanungan. Yung una po tungkol dun sa Magkano pa abutin yan? Mga magkano? halamanan sa Eden. Tatanong ko lang po kung Ha? existing pa po ba o yung halamanan sa Eden at saka Mga magkano? hindi po ba natuntun yun ng mga Lahat tong mga yung mga taga-sanlibutan noon na nung dumami na po yung mga tao. Yung pangalawa ho yung tungkol dun sa Genesis sa istos at ayun. Yung may binabanggit po dun na yung mga anak po ng Diyos na nakapag-asawa ng mga anak ng tao at nakisipin. Kasi po ang narinig ko po sa inyo ang isa na po ang anak ng Diyos, si Jesus. So kung malaman ko sino yung binabanggit ko na mga anak ng Diyos. Tapos yung pangatlo po sa Apocalypse, sino po yung binabanggit na 24 na matatanda na sa luklukan? Yun lang po. Salamat, Engineer. Ang haba nito. Engineer, ubos na oras ko rito. Pero ganun pa man sa shortcut ko, no? Salamat sa pagdalo ninyo. Yung halaman na ng Eden, nung paalisin si Eva at si Adan, pinabantayan ng Diyos sa isang kerubin. Kaya walang makakatuntun doon. It is a forbidden place, not anymore worthy for any human to enter into. Kasi it is a garden where there can be eternal life. But sapagkat ang tao is sumuway sa Diyos, hindi na siya karapat-dapat na mabuhay na buhay na walang hanggan doon sa loob ng Eden. Pinaalis siya, binantayan yon. Basahin natin ang 3:24 ng Genesis. Ano pa't itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Para wag nang matuntun, maingatan, pinagbantay doon ng Diyos ang isang kerubin at ang isang tabak na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. So it is a forbidden place already. At nung dumating ang tinatawag na baha sa panahon ni Noe, that garden is not anymore like as it was before. Alam natin na lumubog ang panahon sa panahon ni Noe, ang unang sanlibutan, at nasira ang mga balo ng lubhang kalaliman. Diyan na nga nanggaling yung mga earthquake ngayon. No? Yung sinasabi sa Genesis 7:11, kapatid na Daniel. Sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa ika-17 araw ng buwan, ng araw din yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. Nasira yung mga bukal ng lubhang kalaliman, parang yung mga tectonic plates of the earth. Doon sa panahon ni Noe nasira yun because of heavy pressure of the flood, ay nasira yung tectonic plates. Yun nga yung mga tectonic plates na yun na nasira sa panahon ni Noe. After that, nagkaroon ng tinatawag na parang separation of the land. Kilala mo? Sa panahon ng nangyari yun, doon sa panahon ng kapunan ni Noe. Basahin natin ang Genesis pa rin sa 25. At nagkaanak si Eber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa. At ang Sa mga araw ni Peleg, apo ni Noe, ay nahati ang lupa. The land was separated. Because ang conception ng mga scientists ngayon, kapatid, parang meron akong maliit na paniniwala doon na once
ang mundo, ang mga lupa sa mundo ay isang land lang, isang buong land. Ang tawag doon yung Pangea, yung tawag ng mga scientifico ngayon. But because of the movement that was caused by the destruction of the tectonic plates of the earth, and you are an engineer to understand enough what I'm talking about, it's the foundation of the land is destroyed. The possibility of the tectonic plates is to move, causing earthquakes. Hindi mo ka alam, hindi mo kilala, ikaw ilang puta. Kaya kung makikita mo, kapatid na Joseph, yung kontinente ng South America at saka yung Africa was formerly joined together. Wala, joting na yan. Kung makikita nyo na naghiwalay lang. And I believe about meron akong kaunting paniniwala dyan, Alam mo kung bakit? Meron sila ngayong technology tinatawag na yung magnetic signature of rocks. Rocks that were formed at the southern hemisphere and the western hemisphere, magkaiba ng magnetic signature. Let us read a portion of this knowledge, Sister Liz. The line of evidence, however, that firmly convinced modern geologists to accept the arguments in support of plate tectonics derived from studies of the magnetic signatures or magnetic orientations of rocks found on either side of divergent boundaries, just as similar age and fossil bands exist on either side of a divergent boundary. Studies of the magnetic orientations of rocks revealed bands of similar magnetic orientation that were equidistant and on both sides of divergent boundaries. Bahay ka rin, ha? For example, theorizing that the continents of South America and Africa was formerly joined together, but they were only separated in time. Yung magnetic signature nung parte ng South America at yung magnetic signature nung parte ng North Africa magkapareho. Implying na dati itong magkasama, isang buo, nahiwalay lang yung isa. Which is biblical. Kaya naniniwala ako sa Biblia, naniniwala ako sa Biblia. Yan mo malaman Bakit? pag ginagawa. Sabi sa Biblia, yung panahon ni Noe, Sabihin, pag na ginanon, sila yung sumasama. bukal na yung kalaliman, yung Lagyan ka tectonic ng plates of the earth. Maaaring pati yung mga tinatawag na aqueous layer of the earth, yung aquifer. Pagkatapos, dumating ngayon yung proseso na naghihiwalay ngayon ng mga kontinente. Natuklasan ngayon ng mga siyentipiko yung magnetic signature nung South America at saka yung Northern Africa, magkapareho ang magnetic orientation. Kasi dati yung mga rock na yan, dati hindi naman rock yan Maari yan ay lava o lupa na through the years, millions of years, nagkakaroon ng pagbabago, nagiging bato. Pagka ikaw nabuo yung bato doon sa Northern Hemisphere, merong magnetic signature doon na nagpapatunay na yung magnetism na nandoon, naganap yun doon sa Northern. O kung nasa Southern naman, meron ding magnetic signature. What convinced scientists now to believe that there was once a Pangea, isang lupa na nagkaiwalay lang yung mga magnetic rocks na. Bagaman magkalayo ngayon yung kontinente, pag pinag-aralan mo yung magnetic orientation ng mga rocks o mga bato, magkapareho. Meaning, at pati yung species, merong species of animal that is found in this particular place and is found also in a particular place which is believed to be one landmass in the beginning, nagkahiwalay lang. Kaya doon sa dalawang lugar na yun, merong magkaparehong species. Hindi ko na lang lahat po pwedeng masabi, engineer. Pero, nung panahon ni Noe, yung Garden of Eden, lumubog na yun At on the notion that God caused it to be guarded by an angel,
Ayun, hindi na nakita ng tao yun. Ngayon, doon sa 6-2 naman ang Genesis, Zeros kabila yun. na ang mga anak ng Diyos Kabila. ay nag-asawa ng mga anak na babae ng mga